Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ang ating pagdiriwang ng misa ngayon, no? Bukod sa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, no? Alam din po natin, ito yung pagpaparangal natin sa pamamagitan din ng Yokasosi, no? Ng ating debosyon sa ating mahal na ina. At magandang tingnan po ang Ebanghelyo at maunawaan ang konteksto nito na magsisilbing pangaral para sa atin, katambal din ang isinabuhay ng mahal na Birheng Maria. Ang Ebanghelyong pong ito ay halaw sa tinatawag na huling diskurso ni Jesus. Ito po yung chapter 13 to 17 ng Gospel of John. Kasi siya po'y namamaalam dahil yung chapter 18 at 19 ay paglalahad ng pasyon ni Jesus, ang kamatayan ni Jesus. Kaya ramdam ng mga apostol na sila'y iiwanan na ng Panginoon. Kaya nasasaad nga sa ating ebanghelyo, sabi ni Jesus, huwag kayong balisa, huwag kayong matakot. At napakaganda naman, sa isang taong mamamatay na katulad ni Jesus, nagbigay ng mga huling habilin para kahit papano maramdaman ng mga apostol na kung sila'y lilisanin ng Panginoon, meron silang panghahawakan. At may 3 habilin ng Panginoon na nagbigay lakas ng loob sa mga apostol. Yung una po ay ang dakilang pag-ibig ng Ama. Kaya nga, sabi ni Jesus dito, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ano ba itong pag-ibig ng Ama? Ito'y pag-ibig na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ito'y pag-ibig na walang kondisyon, ito'y pag-ibig na nagsakripisyo dahil alam naman natin, hindi madali na ibinigay ng Ama ang kanyang anak para akapin ang krus. Pero ginawa niya ito ng dahil sa pag-ibig sa ating lahat. Kung titignan natin, ang hamon ng Ama ay umibig din ng walang kondisyon. Kaya sabi nga niya, no? Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. At yun yung mga utos ng Diyos. Mahirap sundin ang utos ng Diyos. Kaya nga utos, mahirap gawin. Pero pag ginawa natin, pinatutunayan natin na umiibig tayo katulad ng Ama sa langit. Di ba ito ang pinatotohanan ni Maria? Nung siya'y tinawag ng Ama, sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, sinabi kay magiging ina ng kataas-taasan, sinambit niya ang kanyang fiat o oo. Hindi madali. Pero ginawa niya ng dahil din sa pag-ibig. Sabi niya, ako'y handang maging alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong salita. No? Tinupad niya ang salita ng Diyos. Tayo rin hinahamon na umibig katulad ng Ama. Alam nyo, sa panahon ngayon, napakadaling sabihing marunong tayong umibig. Pero yung pag-ibig natin, kalimitan, pakiramdam lang, sabi lang, pero may kondisyon. Ang tunay na pag-ibig nagsasakripisyo, katulad ng pagsasakripisyo ng magulang sa anak. Pagsasakripisyo ng naglilingkod sa Diyos, sa simbahan, saan ka mang naroroon, nang walang hinihiling na kapalit. Yung ikalawa, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot kasi ipadadala ko ang aking espiritu. Ang mga apostol noon parang hindi nila alam kung sa sila pupulutin pag nawala ang Panginoon. Pero sabi niya, ipadadala ko ang espiritu ng Diyos, ang espiritu para maging gabay ninyo, patnubay ninyo. Maganda itanong, paano natin natanggap ang espiritu ng Diyos? Una, sa binyag. Ikalawa, sa kumpil. Itong dalawang sakramentong ito ay naging daan para ang Espiritu Santo'y sumaatin
para matanggap natin ang biyayang maging anak ng Diyos. Matanggap natin ang 7 handog ng Espiritu upang maging sundalong saksi ni Kristo. Di ba napakapalad natin dahil nananahan ng Espiritu ng Diyos? At kung titignan natin, di ba, ang mahal na ina, nung tinawag maging ina ng kataas-taasan, nagulumihanan siya. Paano mangyayari ito? Hindi naman ako makakasiping o may kasiping na ibang lalaki. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ika'y magbubuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ang naging daan para magkatawang tao ang Diyos. Kaya nga, ang Espiritu ang naging daan para iluwal din ang Mesiyas sa mundo at iligtas tayo. Maganda itanong, kapag ba tayo ay nagugulumihanan katulad ni Maria? Kapag naguguluhan sa dami ng problema, nagdadasal ba tayo sa Espiritu para tayo gabayan? Para hindi tayo mapariwara ng landas? Para tayo magkaroon ng lakas ng loob? Ikatlo, sabi din ni Jesus sa kanila, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Yan ang ikatlo. Gulong-gulo sila, parang hindi payapa, pero sabi ni Jesus, kapayapaan ko, tama na, para wag kayong matakot. Pero sabi niya, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, ang daming gulo sa labas. Walang kapayapaan. Minsan, ang kaisipan ng tao, para magkakapayapaan, kapag may kalaban, puksain ang kalaban. Pero hindi natin masisiguro na may kapayapaan dahil matalo mo man ngayon ang kalaban mo, buwelta kapag may panahon, hindi ba? Yung iba iniisip, pag nakuha na nila ang kayamanan sa mundo, ang salapi, kapayapaan na yon. Pero may mga tao nga na maraming salapi, naguguluhan, natatakot mawalan, baka manakawan, walang kapayapaan. Ang kapayapaang dinudulot ni Jesus ay panloob. Yung kapayapaan ng isip at puso na anuman ang nangyayaring kaguluhan sa labas, hindi matitinag ang kapayapaan ni Kristo. Ang ganda nga ng larawan na ibinibigay sa atin ni Santa Teresita ng Niño Jesus. Ang kapayapaan ay para bagang, sabi nga, nakasakay ka sa bangka, nandun ang isang sanggol, matindi yung ihip ng hangin, nandun yung kulog, kidlat, may bagyo, matitindi ang alon, pero natutulog ng mahimbing ang isang sanggol. Yun ang kapayapaan. At kung titignan na natin ang ating buhay, di ba? Marami na tayong karanasan na anuman ang mangyari, basta nagdasal tayo, ang matatamo natin ay kapayapaang hindi maibibigay ng sanlibutan. Mga minamahal na kapatid, ito rin ang nagdulot ng kapayapaan kay Maria, di ba? Alam natin na naging kwento nung nailuwal na niya si Jesus. Ang daming pagsubok. Doon pa lang sa pagbubuntis, pagluluwal, ni walang matirhan para ipanganak. Sila'y sabi nga, pumunta pa sa Ehipto para tumakas kay Herodes. Hanggang paanan ng krus, nung si Jesus ay nakabayubay sa krus. Nakikita niya ang kanyang anak na matay. Ano kaya ang nagdulot ng kapayapaan sa kanyang puso? Ang sinasabi ni Jesus. Dahil alam niya, muling mabubuhay ito at sinalubong nga nung muling buhay ng ikatlong araw. Mga minamahal na kapatid, ito'y hindi lang huling habilin sa mga disipulo ni Jesus, habilin din sa atin. Una, ang dakilang pag-ibig ng Ama, pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na nagsasabi, hindi ko kayo pababayaan, mahal ko kayo. Ikalawa, ang patnubay ng Espiritu Santo. Tayo mga binyagan, alam natin, taglay na natin ang Espiritu. Kailanman, huwag tayong matakot dahil
ang Espiritu ang gagabay anuman ang ating mga hinahanap na daan patungo sa Diyos. At ikatlo, ang kapayapaan ni Kristo. Maloob na kapayapaan, hindi panlabas. Kapayapaan na nagtatagal, kapayapaan na hindi magagapi ng anumang kaguluhan sa labas dahil alam natin ang nananaig ay kapayapaan ng Diyos. Amen.